Hello everyone! Welcome ulit dito sa aking channel and today's vlog, grabe, bagong loan up na naman ito mga beshies na pwede nga daw akong makahiram ng 3,500 to 10,000 pesos. Diba? And kakaiba yung name ng loan up na ito mga beshies ko ha. Ito daw ay yung View Voyager. Kita ko yung odds nito sa Facebook and then dinownload ko siya. So, syempre, curious na naman or na-curious na naman po tayo and dinownload ko nga and sinubukan ko na utangan para lang din maipakita sa inyo kung paano nga ba magpautang yung loan app na ito. At bagong-bago lang din kasi. So, sana mapanood nyo yung buong video na ito bago nyo pa hanapin itong loan app sa Google Play Store or sa App Store. Ayan, para magkaroon lang din kayo ng idea kung maganda ba i-consider utangan or hindi. Kasi sa akin nga, ang pambungad ay pwede daw akong makahiram ng 3,500 hanggang 10,000 pesos, di ba? So, okay sana yon kung pang-emergency talaga at kung hindi ganun kataas yung charges nila or yung interest, processing fees, ganyan. Kaya bubusisihin na naman natin ito mga beshes, pero syempre bago ang lahat, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, ay huwag mong kalimutan nga na mag-subscribe para maging updated ka, okay, sa iba't ibang mga videos na ina-upload natin. At syempre may good news nga po ako sa inyo kasi every video or bawat video nga na ina-upload ko dito sa aking channel, ako po ay magpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So, dito mga beshes, maaaring magbigay ako ng 1,000 pesos, ng 500, ng 200, ng 100 pesos. Ang kailangan nyo lang gawin dito mga beshies, i-comment kung ano yung napanood mo, i-like yung video, i-share, at mamimili po ako sa mga comment nyo via YouTube comment picker kung sino ba yung mabibigyan natin ng ating pag-giveaways. Okay? Subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa comment section below. Disclaimer, try or apply at your own risk. Going back, ito nga po, View Voyager. Itong isi-share ko sa inyo. And once na i-open nyo, ito po, kailangan nating makapaglagay na naman ng syempre, valid mobile number. And once na itap natin nga yung send, meron po tayong matatanggap na one-time password. And after nun mga beshes, tap nga lang natin yung may nakalagay na login now. Okay? So once na tap mo yun, edi dun na tayo sa pagsasagot nga sa application form ng loan app na ito. Pero bago yun mga beshes, ito, 3,500 lang yung first na in-offer sa akin in duration daw or payable nga ng 120 days or halos nasa 4 months. At kung mapapansin nyo dito sa baba mga beshies, loan nominal from 1,001.5 to 8, diba? 1,500 to 800. And parang same lang ito dun sa mga previous na nagawan ko ng aking honest review, itong mga feature. So, long terms limit from 91 days to 120 days nga daw or 3 to 4 months. And interest rate 10% to 15% per year. And then procedure fee 0% at transaction fee 0% din. So, meron pa itong sample computation dito sa baba niya. So, once na-tap natin mga beshes, itong may nakalagay na apply. Okay, pero bago yun mga beshies ay kailangan nating sagutan itong mga basic information. So, unang-una nga dito ay mag-upload tayo ng ito nga yung mga ID na tinatanggap and input nga lang natin yung ID card number. So, after nun, kung mapapansin nyo, mayroong nakalagay na upload your valid ID number. So, itap nyo lang yan mga beshies and ma-route nga sa camera. So, kailangan yung picturean, yung ID na available nga sa inyo na meron. And once na na-upload nga natin itong mga beshies, kailangan yung sagutan itong mga basic information. Like yung first name nga, yung middle name, last name, and then gender, birthday, yung religion, yung education, and then marital status, number of children, yung province and city of residence. Pero babala ulit mga beshies, hindi ko nga kayo na-encourage na umutang sa ganitong mga pautangan online. And
Kaya din ako gumagawa ng honest review or kaya ko din nire-review yung iba't ibang mga loan app. Kaya ko din sinusubukan talaga i-download, then a-applyan para makita natin, para maipakita nga sa inyo yung interest, yung processing fees, yung loan amount, and at least sa mga nagbabalak na umutang, magkaroon muna kayo ng idea kung ano yung possible na ma-encounter nyo pagdating nga sa interest, processing fees, and loan terms once na umutang kayo. So next nga ay yung career information, like yung position, occupation type, yung industry classification, and so mamimili lang po kayo dito, may call center, teacher, general administration, and then yung company name, company address, okay? So, dito nga mga beshi, same lang din naman siya sa iba't ibang mga loan app na ang unang-una ay maglalagay tayo ng valid mobile number, meron tayong matatanggap na one-time password, and after nun, sagutan lang natin yung mga basic information, mag-upload ng isang valid government ID, ayan, and then, next ay yung contact references or personal references. So, dito mga beses, dalawa lang po yung personal references na hinahanap. And then next ay yung bank card information. So, yan, GCash na naman yung pipiliin ko or via e-wallets nga sa GCash, withdrawal account, and then a mobile phone number. Next nga lang natin, and please take and upload a photo. Ayan. So, magpipicture lang tayo mga beses. And then next, ito na, Gas Gods, ano to? Gas Gods Money. Diba? Kakaiba naman to. Iba yung View Voyager. Tapos dito sa huli, Gas Gods Money daw. Yung pangalan ng loan app na ito. At kung mapapansin nyo, under review daw yung aking loan application. Pero bago yun mga beshes, ipakita ko muna sa inyo. Ang pwede kong mahiram nga lang daw dito ay 3,000 pesos. At handling fee agad-agad ay 1,350. Tapos, amount received ay 1,650. Diba? So, isang loan up na naman may mataas na processing fees. And, diba? Kasi, akalain mo, 3,000 pesos yung pwedeng utangin. And then, ang matatanggap lang ay 1,650 dahil nga, meron itong handling fee na 1,350 pesos na so, kung mapapansin nyo dito, yung interest ay 10 pesos lang, pero bawing-bawi naman, or talagang bumawi sila, dito sa handling fee na 1,350 pesos. Akalain mo yon, uutang ka ng 3,000, diba? So, for example, kailangan mo talaga ng pera, then 3,000 yung kailangan mo, tapos, hindi mo pala matatanggap ng buo yung 3,000 kasi meron pa silang ikakaltas na 1,350 na handling fee, then kung ano nga yung matitira, which is yung 1,650 pesos, yun lang yung natatanggap mo. So, halos kalahati na, di ba? Nasa 35 to 45% itong charges ng loan app na ito. Kaya hindi ko na naman siya nire-recommend sa inyo. So, kung sakali na makita nyo ito, makita nyo yung ads nila, like nga yung sa akin, ang nakita ko ay View Voyager. Tapos, yun nga, meron ako nakikita na like, parang okay siya utangan. Diba, yung ads ng loan app na ito. Pero nung sinubukan ko, hindi pala. Diba? So, please lang, huwag nyo nang subukan na umutang dito. And, so, yan lang mga beshes. Yung loan app na ito nga, hindi siya maasahan. And, napakataas pa rin yung charge nila. Kaya, hindi ko siya nire-recommend sa inyo. Okay? So, yan lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video. Thank you guys and see you on my next vlog. Bye-bye!